Ang update sa lagay ng panahon at sa Bagyong Christine. Alamin natin kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Maraming salamat, Sir Emil. Mga kapuso, sa paglakas at lalo pang paglapit sa lupa ng Bagyong Christine, mas dumami na rin ang mga lugar na isinailalim sa wind signals. Nakataas po ang signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, ng Albay at ganun din sa eastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 rin dito po yan sa northeastern portion ng Northern Samar at sa northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman dito po yan sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, ganun din sa bahagi po ng Benguet. Signal number 1 din dito sa Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan at ganun din sa Pampanga. Kasama rin po dito itong Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Pulilio Islands, Occidental Mindoro, ganun din ang Lupang Islands at pati na rin po ang Oriental Mindoro. Signal number 1 din dito sa Masbate, kasama po dyan ang Ticao Island, Burias Island, probinsya po ng Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon. Inaasahan din po natin ang epekto ng bagyo dyan po yan sa ilang bahagi ng Visayas, kaya naman nakataas rin ang signal number 1, dyan po yan sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi po ng Northern Samar, Leyte, Biliran at pati na rin sa southern portion ng Leyte. Signal number 1 man, dito po yan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao at ang Bukas Grande Group. Mga kapuso, posibleng madagdagan pa ang mga yan sa paglapit po ng bagyo. Nasa tropical storm category na ang Bagyong Christine, taglay po ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 90 kilometers per hour. Huli po yung namatahan ng Pag-asa, 390 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. At kumikilos po yan sa ngayon pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Kumpara sa mga inisyal na forecast track po ng Pag-asa, posible po na bahagyang mapaaga yung paglandfall o pagtama po nito. Inaasahan yan bukas ng gabi o di kaya naman sa Huwebes po ng madaling araw dito sa Northern Aurora o kaya naman po sa lalawigan ng Isabela. Pero depende pa rin po yan mga kapuso dahil pwede pa rin po itong magbago. Depende kung lalo pang bumagal o di kaya naman po bumilis yung pagkilos po nitong bagyo sa mga susunod na oras. Dahil din sa area of uncertainty o area of probability, maaari pong umangat o di kaya naman po bumaba po itong direksyon ng bagyo. Kaya yan po yung titingnan po natin sa mga susunod na oras at posible ring lumakas pa itong bagyo bago po yan tuluyang tumama dito sa lupa. Sa satellite image naman, makikita po natin kung gaano kalawak yung sakop nitong Bagyong Christine. Hindi lang po yung mismong sirkulasyon po niyan, kundi pati po yung extension. Ayun po, umaabot po dito. Halos buong bansa po. Ito po mga kaulapan na yan ay humahampas sa iba't ibang bahagi pa ng ating bansa. At yung mga kaulapan na yan ang magdudulot po ng mga pag-ulana. Base nga sa datos ng Metro Weather, buong araw bukas uulanin ang halos buong Luzon. Mga kapuso, makikita po ninyo dito, halos matakpan na po itong mapa ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, ganito po kalawak yung mga pag-ulan na inaasahan po natin bukas. Meron po tayong mga nakikita rin na kulay orange, kulay pula and pink. Ibig sabihin po niyan, again, yan po ay yung heavy to torrential rains. Yan po yung mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Again po mga kapuso, halos buong araw po yung mga pag-ulan bukas. Kaya paghandaan po natin yan dahil magdudulot po ito ng mataas sa banta ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Sa Visayas at Mindanao naman, ramdam din ang epekto ng bagyo bukas. May mga pag-ulan po dito sa Negros at Panay Island, pati na rin po dito sa Bohol, ilang bahagi po ng Samar and Leyte provinces. At ganoon din sa ilang portions ng bahagi po ng Cebu. Dito naman po sa may Mindanao, inaasahan din po natin merong mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at ilang bahagi rin ng Caraga at ng Davao Region. Maaring mga kalat-kalat na mga pag-ulan lamang po yan, pero posible pa rin yung mga malalakas
malakas na buhos. Dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas and Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, dahil po sa patuloy na paglapit ng Bagyong Christine sa Luzon, mataas po ang tsansa ng ulan maghapon bukas. Hindi lang po basta-basta mga pag-ulan yan, paghandaan po ang mga matitindi at malawakang mga pag-ulan. Kaya kung lalabas po kayo ng bahay, huwag kalimutan magdala ng payong at make sure po na updated kayo sa weather. Mga kapuso, siguraduhin po na nakamonitor din sa rainfall advisories po na ilalabas ng Pag-asa dahil hindi po birong ulan at hangin ang dala-dala ng Bagyong Christine. Bukod sa gale warning, naglabas na rin po ang Pag-asa ng babala ng storm surge o yung daluyong sa ilang bahagi po ng Aurora, Cagayan, Camarines Sur, Catanduanes at Isabela. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.